na ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Didinig niyo yun? Bongbong Marcos. Madaling araw ngayon medyo nagising ako pero kasi parang may sumisigaw sa kabilang kwarto. Ayan Nagpadala ka sa akin ng video. Ayan, galit na galit Didinig niyo yan? May kinausap na ako na tao. Hala, Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay may gustong patayin. patayin mo si BBM, Si Bongbong, si Lisa Araneta, First Lady, at si Martin Romualdez. No joke, pati House Speaker. no joke. Aba, Bilin na ako, ma'am. may kinontak na raw siya na Pag namatay papatay ako, dun sa tatlo sabi ko, huwag ka tumigil. kung sakaling Hanggang mapatay hindi siya. sila. Aba, And then he said yes. baka yung basihan nun. So, Teka, parang pamilyar yung boses, no? yan ang lagi kong Di ba si Sara Duterte yun? Yung pangalawang pinakamataas na opisyal ng gobyerno natin ngayon. Galit na galit kay Bongbong Marcos, sa First Lady, at kay Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Ano kayo? Basehan ng puot yung pagpupuyos na to ng pangalawang pangulo. Na-trigger. Alam niyo kung bakit? Syempre kasi niimbestigahan yung kanyang confidential fund na ayaw niya o hindi niya kayang ipaliwanag dahil nakatanggap po siya ng confidential fund bilang Vice President at bilang dating Secretary ng Department of Education. Pareho po siyang humingi at pinagkalooban ng confidential fund dun sa dalawang ahensya na yan. Diba nakailang hearing na po yung House Committee on Good Government? Nung una, sumipot siya pero ayaw niya mag-oath. Brat na brat yung dating, no? Pero mukhang talagang na-trigger siya nung i-cite for contempt yung kanyang Chief of Staff, si Undersecretary Zulaika Lopez. Talagang dun yata nagpuyos yung Vice President. Gigil na gigil. Nanlilisik yung mga mata. Ang bangis. Ibang klaseng Sara Duterte nakita natin dito, no? Yung ibang klaseng Sara Duterte nakikita natin dito. Hindi lang ito yung Sara Duterte na nanuntok ng sheriff. Mas malala pa yata ito sa tatay niya. Mas iba yung mga binibitawang salita. Imagine mo, Vice President ka, sasabihin mo, meron ka ng kinontak na papatay sa Pangulo, First Lady, at saka sa House Speaker. Of course, dinanay niya after. And classic Sara, di ba? Wala siyang accountability, wala siyang pananagutan. Ang sinisi pa, yung National Security Council na naglabas ng pahayag, di ba? Si National Security Advisor, Ed Año, dahil sineseryoso yung mga katagang sinabi ng Vice President. Biruin nyo, death threat sa mismong Pangulo ng Pilipinas. Definitely, it's a national security concern. Pero ang sagot ng Vice President, namimiloso po. Membro siya ng National Security Council. Wala naman daw ipinatawag na meeting. Nasaan yung minutes? Nagde-demand pa siya na ibigay sa kanya yung mga detalye. Aba, napakapiloso po. Kahit sino naman pong tanungin nyo, hindi po biro yung kanyang pananakot sa presidente. Hindi po yan biro. It's a national security concern. Pero classic Sara Duterte nang gagaslight. Sinasabi, yung kanyang sinabi raw ay maliciously taken out of context. Balikan nga natin. Di ba siya nagsabi? May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. At galit na galit siya. Ilang beses niyang pinagmumura yung presidente. Nanlilisik yung mga mata niya. Ano yung joke doon? Paano mong babawiin yung mga ganong kataga? Hindi pwedeng ipawalang bahala yung mga ganito, sa totoo lang. Kaya buti nga, nagkaroon na ng tapang itong si BBM. Finally, naglabas ng pahayag, sinagot yung pagbabanta ni Vice President. Yung ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. Aba, dapat lang. Dapat merong managot dito. Imagine mo, yung ganung pagbabanta, makakalampas o palalampasin ng Pangulo o ng administrasyon? Aba, pagtatawanan sila.
lalabas na totoo nga yung dating sinabi ni Rodrigo Duterte na weak leader itong si BBM. Na sana hindi naman. Ako, wala akong pakialam kung si BBM niya o hindi. Pero kung merong ganun pananakot galing sa Vice Presidente, dapat aksyonan niya ng gobyerno. Alam niyo po, wala pong immunity ng Vice President from suit. Siyempre, pwede rin siyang matanggal by impeachment. Pero wala siyang immunity, pwede siyang kasuhan. Alam niyo ba? Diba ginawa rin yan nung panahon ng tatay niya, si Duterte? Konting kibot nagkakaso. Isa puro sa mga kinasuhan nila, yung Vice President na si Leni Robredo. Of course, binasura po ng DOJ yung basurang kaso laban sa kanya. Ano ba yung kinasa sa kanya? Inciting to sedition. Eto, kung titingnan nyo po, yung mismo kataga, tsaka yung mga binabanggit ng Vice President dati pa, at yung pagmamobilize ng mga alipores niya. Di ba mas merong basihan kung siyang kakasuhan ng ganun dito sa kasalukuyang konteksto? O di ba gawain ng dating ng dating administrasyon, yung tugisin ng walang due process yung kanilang mga kritiko, kanilang mga kaaway sa politika. Ngayon nangyayari dito kay Vice President Sara Duterte. Pero meron bang basihan o wala? Ko naman. Kung nanonood po kayo ng hearing, meron pong basihan. Anong sagot ng Vice President? Confidential nga. Hindi dapat pinag-uusapan yan. It's a security concern. Ang daling parisot po nun eh. Kasi alam niyo po, yung confidential fund, meron po tayong tinatawag na Memorandum Circular 2015. Doon po nakabalangkas, doon po nakalista kung sino po yung mga dapat lang mabigyan ng confidential at saka intelligence funds. At hindi po porky intelligence or confidential fund dyan. Confidential. Wala nang proseso. Kumbaga tiwala na lang. Meron pong proseso ng liquidation dyan. Malaki po yung papel ng COA. At ito po yung mga lumalabas ngayon sa pagdinig ng House Committee on Good Government. Alala niyo po yung mga questionable na mga resibo? Ang bilang ng Kongreso ron o ng Kamara, nasa 158 acknowledgement receipts. Yung merong question, yung merong duda. Merong mga pangalan katulad ng Mary Grace Piatos. Hindi natin alam kung totoong tao yon. Ako, I'm giving that person the benefit of the doubt. Baka naman meron talagang tao na ang pangalan Mary Grace Piatos. Pero nakatanggap pa siya talaga ng bahagi ng confidential fund ni Vice President Sara Duterte. At para saan? Ano bang impormasyon yung kanya ibinigay para makatanggap ng ganito? Hindi naman kaya pineki lang yung resibo o nag-imbento ng pangalan, nag-imbento ng lagda. Ang daming kaduda-duda, di ba? Meron pang lumalabas. November 2022 yung pangalan ng resibo. December 2022, tatanggap yung confidential fund. Ano yun? Nauna yung resibo bago yung mismong pondo. Yun din, kaduda-duda. Marami lumalabas sa pagdinig ng Committee on Good Government. Duda ka nila. Baka parehong tinta ng ballpen yung ginamit. Ibig sabihin, baka isang tao lang yung gumawa. Kaya dapat imbestigahan po ng NBI. Yung dapat pumasok dito yung mga handwriting experts. Alam niyo po, importanteng masagot lahat yan. Alam niyo kung bakit? Pera po natin yung pinag-uusapan dyan. Hindi po pera ng Vice President dyan. Hindi pwedeng sabihin pinopolitika lang siya. Oo, nandun na tayo. Definitely merong political aspect yan. Diba? Dahil yung mga magagaling natin mga kongresista, ngayon lang naman nag-iingay yan nung nabiyak na unit team. Kasi kung talagang buo pa yung unit team, at kung talagang namamayagpag pa yung mga Duterte, hindi natin may expect yung ganitong pagdinig. Nandun na tayo. Talagang ganyan ang kulay ng ating politika dito sa Pilipinas. Pero it doesn't mean na hindi po lehitimo yung mga issues na dapat sagutin ng Vice President. O ano po nangyayari? Imbis na sagutin, gumagawa ng eksena, gumagawa ng drama. Na-detain yung kanyang chief of staff, nagpuyos, nagpuntahan pa rin yung kanyang mga alipores. Nandun yung mga senador na kaalyado nila, yung mga personalidad na kaalyado nila. 'Di ba? Tapos, katakot-takot yung mga pinipitawang salita. Ang sa akin, kung walang itinatago, kung kayang sagutin, kung talagang lehitimo yung pinuntahan, nung limpak-limpak yung milyong-milyong salapi in confidential fund, dapat sagutin na lang. Alam nyo, kung gigil na gigil yung Vice President dito sa mga namumulitika sa kanya, dito sa mga kongresista, dito kay Ferdinand Martin Romualdez, sampalin niya ng katotohanan. Ilabas niya yung ebidensya na hindi nulusta yung pera. Ipamukha niya sa mga kongresista na kayo, mga mali kayo. Until then, ang daming duda.
Kasi umiiwas eh. Di ba ganun yung classic example yun eh. Pag hindi mo masagot, gagawa ka ng eksena, gagawa ka ng drama. Hindi nakakatakot. Imagine niyo kung maging presidente pa yan. Kung ngayon makakalusot siya o nakakalusot siya sa ganyan, ay lalo pa kung siya na po yung pinakamataas na halal na opisyal dito sa ating bansa. Tsaka sa totoo lang, lumalabas po rito yung pagiging brat ng pangalawang Pangulo. Imagine niyo yung pagwawala niya dun sa Zoom press conference niya, yung pambabastos niya diyan sa Kongreso, humarap siya diyan sa Committee on Good Government, finally, nag-take na siya ng oath. Pero imagine niyo, kinokompronta yung mga kongresista, kung ano-ano yung mga sinasabi, nagsasalita siya habang nagsasalita pa yung mga congressman, nandun na ako. Wala siyang respeto rin sa mga politiko, sa mga kongresista na yan. Pero sa akin, irespeto mo yung posisyon. Irespeto mo yung kongreso. Miski hindi na yung tao. Kasi pag ganyan actuation mo bilang pangalawang Pangulo, binabastos mo rin yung opisina mo. Yung opisina ng Office of the Vice President. Bagay, yung tatay niya, katakot-takot din yung kabastusan ng Pangulo ng Pilipinas. Diba? So, what can you expect? Pero nakikita nyo, no? Ganun pala pa nag-tantrum si Sara Duterte. Grabe magwala. Kung ano yung gusto niya, kailangan makuha niya. Aba, nakakatakot po yun. Hindi po biro yung ganyang pag-uugali ng isang mataas na opisyal ng ating bansa. Kung isipin nyo nga, di ba dapat ma-disbar na yan? Di ba nakakahiya yung mga ganyang pagkilos, yung ganyang behavior para sa legal profession? And then you say proudly, abogado ka. Hindi ba ground na yan para ma-disbar ka? Kasi kahiya-hiya yan eh. Para sa profesyon na pag-aaboga siya. Tsaka number 2. Totoo naman na may ugong ng impeachment. Pero sa ginagawa niya, baka yung mga dati na nagkaalangan kung susuportahan nila yung isang impeachment process para sa Vice President, baka ngayon, mas tumibay yung loob. Bakit? Mas binigyan niya ng dahilan. Kasi yung mga lumalabas niya sa Committee on Good Government, pwede nga siyang basehan para impeach mo yung Vice President sa mga hindi maipaliwanag na milyong-milyong pondo. Pero yung pagbantaan mo yung Pangulo, na ipapatay mo. Actually, sinabi mo, meron ka ng kinontak na assassin para ipapatay siya. Kung mapatay ka at pumayag na raw yung assassin, ipapatay mo yung pagbanta mo na ipapatay mo yung First Lady tsaka yung House Speaker. Hindi ba impeachable offense yun? Ewan ko na lang kung hindi pa. Dahil dito sa asal ng Vice President, baka ibang mga politiko na medyo lumalaro ngayon, baka nakaramdam na ng takot. Teka, paano kung maging Pangulo to? Mas nakakatakot. Hindi naman sila forever pwedeng sumipsep, di ba? At one point, meron silang pwedeng hindi pagkasunduan. Di ba? So kung ma-impeach man yung Vice President, dahil dito, sino may kasalanan? Siya. And number 2, alam natin impeachment is both legal and largely political. Kung nung una, may duda pa na hindi magtatagumpay isang impeachment trial or impeachment process laban sa kanya, baka mas malapit doon sa posibilidad na magtagumpayan kahit gipit na sa oras. Dahil dito sa pinapakita niya, ito yung tunay na Sara Duterte na nakikita natin. At nakakatakot po ito. Hindi po ito mabuti para sa ating bansa. Kaya po pag-iisipan natin mabuti. Pag-isipan po natin yan ng mabuti.